Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, mga senador na pumirma para isama sa kaso itong si Pangulong Duterte. At mga senador na nagtaksil ba sa bayan dahil hindi sila pumirma sa kabila ng napakalinaw na may nangyaring anomalya dyan sa Parmali scandal. Yan guys, yan ang mainit na balita dahil inilabas yung mga pumirmang senador nung time na yon. Isa-isain natin guys, isa-isain natin kung sino may mga malasakit sa bayan, di ba? At yung mga pabor lang kay Duterte at hindi iniisip yung kapakanan ng taong bayan. So, sabi dito, senators who signed the Blue Ribbon Committee report on the alleged misuse of government funds for pandemic supplies. So, yun yan guys, yung Parmali nga. Yung mainit na pinag-uusapan ngayon na 47 billion na na-transfer ng DOH sa PSDBM. At ang kinuwang supplier, itong itong Parmali, na kung saan ay puhunan lang, ay 625,000 at hindi may paliwanag saan pagaling. Yan ang malinaw guys. So, sino-sino nga ba yung mga senador talagang may malasakit sa bayan at pumirma? So, unang-una dito, itong si Richard Gordon na chairman nung time na yon ng Blue Ribbon Committee, si Drilon, si Pampilo Lacson, si Manny Pacquiao, Senador De Lima, Coco Pimentel, Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, at si Ralph Recto. So yun guys, sila yung pumirma sa ano na yon, sa alleged misuse of government funds para kasuhan nga itong mga sangkot dito. So ibig sabihin ano sila, 2, 4, 6, 8, 9 lang sila guys, 9 na pumirma. At sino-sino naman ang mga hindi pumirma? Bakit parang hindi sila naging kumpiyansa, di ba? Dito sa kaso ng Parmali para kasuhan nga isama itong si Duterte. Sabi sa Leadership Impact guys, walang evidence na nag-utos si Duterte na gawin ito. Yun ang paniniwala nila guys. Na wala daw evidence na nag-utos si Duterte kay Duque, di ba? Kasi nga lumabas nga ngayon, di ba? Sinabi mismo ni Duque na si Duterte ang nag-utos. So paano ngayon yan, di ba? Nakasuhan na sila sa ombudsman. Pero nakawala nga itong si Duterte dahil nga hindi sila pumirma. So sino-sino guys ito? In 2022, then Senate Majority Leader Mig Subiri and Senator Win Gatchalian refused to sign the report of then Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Gordon because it include the name of then President Rodrigo Duterte. So yun guys, di ba? Hindi sila pumirma dahil sinasama ni Gordon yung pangalan ni Digong. So ibig sabihin guys, pumapanig lang sila kay Duterte. Ano man lang nagawa na investigasyon sa Senate na malinaw naman, talagang may anomalya guys, hindi mo naman kailangan maging abogado dito, di ba? Para malaman mo na may anomalya, kagaya na sinasabi ko, di ba guys? So tuloy natin guys tuloy muna natin. The committee's months-long investigation in the government's alleged mishandling of COVID-19 pandemic funds revealed that Parmali secured approximately 11 billion in contract from the procurement service of the Department of Budget and Management or PSDBM despite having only 625,000 in a capital and no track record in supplying the government. Di ba? So yun guys, di ba napakalinaw?
Kaya na sinasabi ko, kung alam ko lang na pwede pala yan, ang puno mo lang 625. Makaka-close deal ka ng 11 billion, di ba? Eh di sana ako na lang. Di ba guys? So malinaw dito, kaya hindi natin maintindihan sa mga senador na hindi pumirma. So maliban dyan kaya Subiri guys at kay Gatchalian, ito pa yung mga hindi pumirma. Mas madami sila guys. Di ba? Itong si Senator Angara. Di ba guys? Senator ito who did not sign the Blue Ribbon Committee report that alleged of the government funds for pandemic. Ito guys, ito na nga. Itong si Angara guys, di ba? Nakaupo pa siya ngayon. Tandaan yung mga pangalan nito ha. Senator Angara, si Grace po, Cynthia Villar, ayun wala na yun, hindi na yung tatakbo, pero mukhang yung anak niya tatakbo. Tandaan niyo guys ha, tandaan niyo. Pia Cayetano, ito, re-electionist din to guys. Tatakbo din to ulit sa 2025, tandaan nyo ha. Ramon Revilla, ayun. Isa rin to guys. Re-election din to, tatakbo din to, tandaan nyo rin to guys ha. Tolentino Francis, so, ito, tandaan nyo to guys, Duterte boys to, natural, hindi to pipirma. Yun na, nabanggit na si Win Gatchalian. Si Lito Lapid, pambira naman yung kababayan natin sa Pampanga guys. Hindi rin pumirma. Di ba? Si Christopher Lawrence Go o si Bongo, huwag ka na magtaka dyan. Di ba? Bata-bato tayo ni Digong. Amy Marcos, ito rin, kahit Marcos siya, talagang ngayon binabakbakan niya yung kapatid niya at solid siyang Duterte. Kahit binanatan na siya ni Baste na sabi na huwag mong gamitin ang pamilya namin, pero tuloy pa rin, di ba? At ang huli itong yun na, si Subiri, guys. So, tandaan nyo mga pangalan na to, guys, ha. Tandaan nyo, mukhang hindi sila nagmalasakit sa kaban ng bayan. 11 billion. Billion, guys. Na kung sana hinahanap-hanap pa kung nasaan na yun, hindi may paliwanag. Kaya nga sabi ni Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros, tignan nyo guys, di ba, si Senator Risa Ontiveros, mula noon hanggang ngayon, talagang yung stand niya, talagang para sa bayan. Di ba? Para sa bayan. Sa mga hearing niya guys, nakikita natin yung mga performance ng mga senador na to. Di ba? So pagka si Senador Risa Ontiveros na nagpa-hearing, talagang may resulta. Talagang nakakalawit yung mga dapat kalawitin. At talagang hindi sa nagigiba. Kahit malaking tao yan, di ba? Sila Senyor Aguila, itong si Kibuloy, di ba? Lalo na si Kibuloy, di ba? May mga kaibigan ng mga senador to. Pero hindi siya napatumba, di ba? At ngayon naman, itong si Mayor Alice Go ng Banban Tarlac. So nakikita natin sa performance ni Senador Risa, talagang makabayan talaga siya guys. Kaya isipin po natin guys ha, tandaan nyo 2025 yung mga Duterte boys na hindi pumirma. Kaya nga ngayon, ang nakasuhan lang muna itong si Duque tsaka itong si Christopher Lau. Nakanang kamay, di ba? Ni Bongo guys. Di ba? Na bata-batuta rin ni Duterte. Di ba? So yun guys. Sana maging tayo ngayon, mas gumising na. Luminaw na kung sino sa mga senador na to ang para sa bayan o para sa mga politika lang. Di ba? Kaya ngayon, talagang mainit na pinag-uusapan. Di ba? Na sabi nga ni Senador Risa Ontiveros, pinag-iisipan na i-reopen ulit itong Parmali scandal. Ibabalik guys. Bubuksan ulit para bubusisihin at imbestigahan. At least wala na si Duterte. Di ba? Yung mga bumoto sa kanya ngayon, nasa Marcos na, kay BBM na. Kaya guys, anong masasabi nyo sa mga senador na to, na pumirma? Para ba talaga sila sa bayan? Malinaw naman, di ba? Para sa bayan. At yung mga hindi pumirma, di ba? Hindi pa sila, wala pa silang common sense. Di ba? Doon sa puhunan lang. Yun lang muna titignan mo guys. Bakit ibibigay yung kontrata? Di ba? Sa puhunan na 625, 11 billion na close nila.
At itong Parmalee na to guys, hindi pala ito talagang supplier. Ahente lang, gitna lang. Middle lang, middleman lang sila. Kukuha lang sila sa China, tapos sila yung magbebenta sa gobyerno. Talagang middle lang. At bakit pinayagan yan? Diba? At malinaw naman na sinabi ni Duque, inutos ni Digong yan, ni Pangulong Duterte. At malinaw yan guys. May mga lumalabas na kayo yung dating sinabi niya noong August. Talagang inutusan niya itong si Duque. Diba guys? Inutusan niya, hindi ko lang napicturean. So kaya guys, sana gumising na tayo sa 2025 sa mga senador na iboboto nyo sa para tayo sa bayan. So ganito na lamang po guys. Abangan nyo susunod pong vlog. Thank you very much.